Ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Ay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan, upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya ay walang katapusan. Ang taong matuwid, Pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang makaingay ito. Kung tumulad sa mga mapagpaimbabaw, mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang mga gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Miyerkules ng umaga sa lahat. Human attitude po o human emotion ang gusto nating tayo ay ma-recognize. Lahat ng tao gusto ng recognition. Lahat ng tao gusto mapapansin. Ang kaibahan nga lang, yung iba, KSP na, kulang na sa pansin. Yung KSP, yung hindi talaga kulang sa pansin, kung hindi sumosobra sa pagpapapansin. Makikita natin ang external manifestation ng uhaw sa recognition kapag siya ay pabida-bida. Yun bang ang gusto niya ay siya ang center of attraction sa mga gathering, siya ang center of attraction sa mga grupo na kinabibilangan niya,
ay center of attraction. Para bang walang tahimik na galaw, kailangang ma-recognize palagi ang kaniyang ginagawa. Isang halimbawa ay nagmisa ako sa isang malayong lugar. Hindi ko na po sasabihin, baka magalit sa akin. Pagpasok ko po nung simbahan, pagtingin ko sa kanan yung electric pan, may nakalagay sa ibaba na donated by Ashley. So lahat ng electric fan may nakalagay na pangalan. Donated by Madam Judith. Lahat ng electric fan na umiikot doon sa simbahan ay may pangalang donated by. Not bad. Siguro isa ito sa paraan ng pag-recognize sa mga taong may mabubuting kalooban. Pag upo mo sa mga pews na upuan, may nakalagay din doon. Pagluhod mo, makikita mo agad, donated by. Meron ba dyan? Wala. Meron din, no? Not bad. Hindi masama. Nung tumugtog yung bibit-bitin ni Ginoo at Ginang Miguel Cervantes. Ang atin pong tinapay ay dadalhin ni Madam. Yung baka parang, ano ba, ang tao ba ay talagang uhaw sa recognition? Kailangan ba na ang lahat ng ating gagawin ay i-recognize ng tao? Yun ang nakatatakot sa tao. Yun ba yung hindi ba tayo makagalaw nang hindi i-recognize ng tao ang lahat ng ating ginagawa? Sa Ebanghelyo, ito ang paraan ni Jesus ng kabanalan. Ito ang paraan ng Christian virtues na dapat ay tahimik na sinusunod ng tao. Dahil ang recognition ay hindi para sa tao, kung hindi para sa Diyos. Kaya nga kapag naglilimos ka, you do not need to be recognized. Kapag nagbigay ka, hindi mo na kailangang magpa-recognize na ikaw ang nag-donate nung mga iyan. Dahil mayroong Diyos na nakakakita ng intensyon ng tao kung bakit niya ito ginagawa. Kapag ikaw ay nag-aayuno, you don't need to be recognized. Ang banal-banal naman niya, nagpa-fasting, hindi kumakain. Hindi natin kailangan ng recognition kapag ang ating tinutumbok ay kabanalan. Kapag ikaw ay nananalangin, hindi natin kailangang magpa-recognize. Hindi kailangan na palaging ang ginagawa mo is an external manifestation of holiness. Mas tinitingnan ng Diyos ang intensyon ng puso kesa doon sa external na ginagawa ng tao. Kasi kapag panglabas, pwedeng pagkukunwari dahil maraming tao. Dahil uhaw ka sa recognition ng tao. Natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ibig sabihin bagay, kapag ang intention mo ay hindi para sa Diyos at para sa tao, natatanggap mo na agad na ang ginagawa mo ay useless exercise.
Ayokong magsimba ng ganitong oras. Kasi ang gusto ko ay ganitong oras si Father. So ibig sabihin, you wanted to be recognized. Kumbaga, ang favoritism na ginagawa mo sa sarili mo is a sign of recognition. Ang Diyos walang pagtatangi. Ang Diyos ay tumitingin ng pantay-pantay, gumagawa ng pantay-pantay, at yumayakap ng pantay-pantay. Ang banal na katawang tatanggapin mo sa hindi mo paboritong pari ay kaparehong Diyos din doon sa iyong paboritong pari. There is no difference. Kasi doon tayo bumabagsak sa kasalanan ng self-recognition. Dapat ako. Dapat ako. The intention of our heart is more important than the intention of recognition. Between a donation of 1,000 and 1 peso, there is no difference. Ibinigay mo ang piso dahil ito lang ang natitira mong pera at buong-buo mo itong inalay. 100% kita ng Diyos ang iyong intention. Dinonate mo ang 1,000, pero gusto mo banggitin ang pangalan mo na nag-donate ako ng 1,000 today. Marami pong mga tao na tahimik na tumutulong at pinagpapasalamat natin iyon. Maraming mga tao na ayaw magpakilala sa mga tulong na kanilang ibinibigay. Ipinagdarasal natin iyon. Dahil nakikita natin na kapag ganon ang nagiging intensyon ng tao, lalong yumayaman ang spirituality ng taong iyon na hindi nagpapa-recognize. Dahil sa katahimikan, naroon ang kabanalan. In silence of our hearts, nangungusap ang Diyos ng katotohanan. Makikita natin yun sa mga tao kung sino ang nangangailangan ng recognition at kung sino ang tahimik na naglilingkod at sumusunod sa Diyos. Kaya po doon sa simbahan na aking minisahan, natakot ako. Bakit po ako natakot? Baka po kasi pagpasok ko ng simbahan, tapalan ako sa noo, donated by Mr. and Mrs. Ganito ang pangalan sa kaniyang stipend at pamasahe ni Father pauwi. Nakakatakot. Kasi baka hindi pure ang ating intensyon. Hindi lamang tungkol sa financial matters. Pwede rin sa serbisyo na iyong ibinibigay. Sa ministry na iyong kinabibilangan. Baka hindi mo pansin, nagiging self-centered ka na. Kahit sa mga posisyon sa loob ng simbahan, baka nagiging self-centered ka na. Gusto ko dito ako magbibigay ng komunyon. Ako yan. Kahit na ang posisyon ng pagkukomunyon yun, pinag-aawayan. Ibig sabihin, hindi pure ang iyong intention. Ay, sorry po ha.
Come to think of it, yung dala-dala ninyo, kahit saan ka pumwesto, hindi na yun magbabago. Katawan na yun ni Kristo. Banal na katawan ni Kristo na kahit saan ka pumwesto dyan, hindi magbabago ang kaniyang kabanalan. Dahil ang intensyon ng tao ang nagpapapangit sa itsura ni Kristo. Kaya nga dapat tayong unang naninilbihan ang makakita sa intensyon ng aking gagawin. Kahit na nga ba yung mga lectors and commentators, ay sorry po ha, nagbibigay lang ako ng sample. Di ba gusto nila doon sila sa high mass, doon sila sa fiesta. Kailangan ako yung sa fiesta ang magbabasa. Anong serbisyo ang naibibigay nito kung personal gain ang gusto mo? Mababago ba ang salita ng Diyos kung iba ang magbabasa sa fiesta? Hindi. Ang nababago ay ang puso at intensyon ng tao. Dahil kung ang hinahanap mo ay maging bida sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, wala kang kwenta. Kaya lagi nating titingnan, ano ba talaga ang intensyon ng aking puso? Dahil iyon ang titinang ng Diyos sa ating lahat. Hindi ka banalan kung uupo ka sa unahan o doon sa pinakadulo ng simbahan. Hindi nangangahulugang malapit ka sa Diyos kung ikaw ay nasa harapan. Pero ang intensyon ng malayo at malapit kung iisa ay kapuri-puri sa Diyos. Ano ang aking gagawin bilang Kristiyano? Ang maging wagas ang aking intensyon sa araw-araw. Guilty po tayong lahat dito. Kahit ako, guilty rin. Pero dahil tayo'y tinawag ng Diyos sa misyon na ipakita ang kaniyang pagmamahal at ang kaniyang awa, ang recognition natin palagi, ang kaduluhan ng recognition palagi, at ang kaduluhan ng ating itinataas ay hindi ang ating sarili, kung hindi ang ating Poong Jesus Nazareno. Wala tayo sa kalingkingan ng pagmamahal at serbisyo ng Diyos. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdigan. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang simbahan, naway isaloob ang gawain at misyon ng pagbabago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga pari at mga reliyoso, naway maging mga masigasig na tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga lingkod, pangmamamayan at komunidad, naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran.
Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga makapamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga yumao, naway masiyan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin ninyo, O Tumayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, Tumayo na po tayo. ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod pa tayo. Narito si Jesus ang simula at katapusan ng ating kabanalan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod ba tayo? Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko nga Panginoon ko. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Sa darating na June 21, 2025, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa ating parish office na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa Facebook page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2025, Miyerkules. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod. Sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.